Hello mga kababayan, once again magandang araw po sa inyo at ito po, mag-usapan po natin mga kababayan, itong si Congressman Paduano, uminit po ang ulo sa hindi pagdalo ni Mayor Duterte sa kanilang sinasagawang Quadcom. Alam naman po natin mga kababayan ko na ito si Pangulong Duterte ay umatid na po sa hearing sa Senado. So malamang uulitin niya lang kung ano ang itatanong dito, uulitin ni Pangulong Duterte yung mga sagot niya. 'Di ba? Ito po, puntahan po muna natin si Congressman Paduano, mga kababayan. So because the first letter promised us that he will be present after November 1. Kung hindi tayo naglulukuhan dito, natatakot siya na pumunta dito? Mr. Chairman, that's why my first motion was to issue a show cause order for Attorney Delga to answer both letters. And, Mr. Chairman, and I would like to reiterate once again that we should invite again the former President to be present in the next hearing. We debate with regards to the possible amendments to my motion with regards to show cause order for Attorney Delga. But remember, Mr. Chairman, that we have already sent 2 invitations. This is the second hearing that we invited the former President. And the first invitation was answered by Attorney Delga, for on behalf of the President, in the absence of that authority being requested by this committee through this representation during the last hearing. Now, Mr. Chairman, looking at the answer, looking at the reply of Attorney Delga on the first hearing, well, in fact, Mr. Chairman, naglulukuhan tayo dito. Why? Why? Because the first reply made by Attorney Delga representing the former President is that the excuse is that the former President needs much rest, and assured this committee that he will be present in the next hearing. At the same time, he has a specific date, Mr. Chairman, given to this committee through this letter, after November 1. And let me read, Mr. Chairman, allow me to read in toto the portion of such reply coming from Attorney Delga. Hence, my client respectfully request to defer his appearance before the Honorable Committee scheduled tomorrow. Rest assured of my client's willingness to appear before the House of Representatives on some other available date, preferably after November 1, 2024. And for the record, Mr. Chairman, the invitation that was sent to the former President and was answered by Attorney Delga was before the presence of the former President in the Senate. And he has promised us, this committee, through his letter, that after November 1, he will be present in today's hearing. Ano to? Naglulukuhan tayo dito? Well, in fact, I will not discuss and argue with our colleague, Congressman Kit Flores, with regards to the content of this second letter. But, malinaw po, Mr. Chairman, na naglulukuhan tayo dito. Naglulukuhan tayo dito because the first letter promised us that he will be present after November 1. Kung hindi tayo naglulukuhan dito, natatakot siya na pumunta dito? Mr. Chairman, that's why my first motion was to issue a show cause order for Attorney Delga to answer both letters. And, Mr. Chairman, and I would like to reiterate once again that we should invite again the former President to be present in the next hearing. So grabe po mga kababayan, dismayado itong si Congressman Paduano. Ang tindi mo magsalita, 'di ba?
Wala bang karapatan na hindi umattend sa inyo? Kung in aid of legislation yung ginagawa nyo na yan, matagal lang umattend dyan si Pangulong Duterte. Ah, unang-una, doon sa Senado, nakadalo na. Sinabi niya na lahat doon. May mga itatanong pa ba kayo na hindi na itanong, hindi na pag-usapan doon sa Senado? At ang hearing po ngayon, mga kababayan, November 7. Subalit nung November 5 po, mga kababayan ko, nagpadala na po ng letter itong abogado po. Yung kampo po ni Pangulong Duterte, para mas malinaw. Oh, ito po mga kababayan ko, i-share natin para makita din ninyo sa screen. Baka sabihin ayan nagpadala na po November 5 po yan. Ang nakalagay po dyan, Committee on Dangerous Drugs, House of Representatives. Attention, Honorable Robert H. Barbers. Attendance to the public hearing set on November 7. Ang sabi po dyan, Dear Honorable Barbers, I write in behalf of my client, sabi po dito nung abogado, medyo maliliit, no? Rodrigo Roa Duterte, the former President of the Republic of the Philippines. So yun naman pala nung asing ko nagpasabi na hindi makakadating. Bakit hindi makakadating? Sa anong rason? Ito po dapat ay malinaw na malinaw. Bakit hindi na makakarating? First, ang pagkakasabi dito, with all due respect, my client is already doubtful as to the Honorable House Quad Committee's integrity, independence, and probity to conduct the legislative injury in aid of legislation. Nagdududa na at duda si Pangulong Duterte kung in aid of legislation pa ba itong ginagawa nyo na ito. Nakalagay po rito sa letter, sa ikalawang pahina, Co-Chairperson Honorable Abante Jr., Honorable Danilo Fernandez, among the Joint Committee members, have been very vocal of their position publicly that my client should be held liable for the crime of willful killing under Section 6 of Republic of the Philippines, Act Number 9851, or the Republic Act on Crime Against International Humanitarian Law. Ang pangalawa pong dahilan kung bakit hindi na po aaten si Pangulong Duterte, ang pagkakasabi po dito, my client is likewise gravely concerned on how the Honorable House Quad Committee tried to persuade, if not unduly pressure, resource person to admit matters under oath. They lack knowledge. Tingnan nyo naman, paano ngayon yan, mga kababayan? Duda sa inyo Kung gusto nyo kasi, ang maririnig nyo, kung ano yung gusto nyong isasagot, yun ang gusto nyong marinig mula sa inyong iniimbitahan dyan. Huwag nyo pong kakalimutan na ito si Pangulong Duterte, sabi pa dito, my client is a former city prosecutor, even offered an opinion that it was a case of subordination, an act of inducing someone to commit perjury, said the statement, if indeed true, cast doubt to the Honorable House of Quad Committee's integrity and impartiality. Kung maalala nyo nga po mga kababayan, katulad po nung pinahayag nito po ni Colonel Grijaldo, mga kababayan ko, doon sa Senado, na pinipilit itong si Grijaldo na magsalita ng papabor sa kanila. At inalok pa ni Abante, di umano itong si Colonel Grijaldo na pwede pa daw na maging general. So dito mga kababayan ko, ay hindi ho talaga maganda ang patutunguhan ng hearing na ito. Kung ganito. Kasi gusto nyo ata idiin si Pangulong Duterte. Nandun, nasabi niya na lahat sa Senado. Handa naman kayo nasagot na. Ano pa ba ang itatanong nyo? Gusto nyo patunayan na magagaling kayo? Hindi naman kayo mga abogado. Karamihan dyan sa Congress, hindi naman po mga abogado yung mga yan. At ito po yung pangatlo. Third, my client was already appeared
before the Honorable Senate Blue Ribbon Committee, Subcommittee on the Philippine War on Illegal Drugs last October 28, 2024, in the said hearing, which lasted 9 hours, my client extensively discussed and shared his knowledge as to allegedly extrajudicial killing during his administration. More importantly, he gave valuable inputs on how to strengthen the war on illegal drugs, a demonizing element, and national menace. So ayun mga kababayan, ano pa bang kailangan nyo kay Pangulong Duterte? Sinulatan naman kayo noong November 5, ang hearing ay November 7. O, ba't naman kayo galit na galit? Di ba? GG. Kasi bigo na naman kayo na naipatawag itong si Pangulong Duterte. Ako bilang Pilipino, mga kababayan, kung ako po ang tatanungin nyo, hindi na dapat umaten pa dyan si Pangulong Duterte. Nasabi niya na lahat doon sa Senado eh. Nandun na, di ba? Kung ano pa yung kailangan nyong ewan ko kung may kailangan pa ba kayo. Kasi sa loob ng 9 na oras ni Pangulong Duterte doon sa Senado, malamang sa malamang, nasabi niya na lahat ang kailangan nyong malaman. Hindi ba ito pag-aaksaya ng pera? Ha? Pag-aaksaya ng oras at panahon na dapat sana ay nakakagawa kayo ng batas, nakatutok po kayo sa mga Duterte. Tayo po ay nagtatanong lamang mga kababayan kasi bilang isang ordinaryong Pilipino, ang trabaho po ng Congress is gumawa po ng batas. Mga kababayan, dapat doon po kayo mag-focus. Batas na kung saan ay makakatulong sana sa mga kababayan nating Pilipino. Kasi dito po kung makikita nyo, kung nagsimula ito, doon kila Doc Loring Badoy, di ba? Nung na-contempt sila, nila ka Eric. Diyan po yan nagsimula mga kababayan eh. Tama ba talaga ang pagkakasabi ni Pangulong Duterte na ang Congress is a rotten institution? Balikan lang natin mga kababayan. Di ba? Andyan na lahat. Naka-record, may record po yan, yung hearing natin sa Senado noong October 28. Hindi ko po alam dito kay Kong Paduano kung bakit parang galit na galit. Ganyan po ba kayo kapag hindi po kayo napagbibigyan? Tandaan nyo po, in aid of legislation po, yung ginagawa ninyo. May karapatan po na hindi umaten dyan yung ipapatawag ninyo. Diba? Kasi nakikita naman po, ay kung ano lamang yung gusto nyong marinig talaga. Yun lang ang gusto nyong palabasin. Oh. So hanggang dito lang muna tayo mga kababayan at muli, abang-abangan po natin yung mga susunod pang pangyayari. Salamat po sa patuloy niyong pagsuporta at magandang araw po sa inyong lahat.